liwanag at dilim. Maraming salamat sa pagbubukas ng pintuan upang mabahagi ko ang madilim na kasaysayan ng aking pamilya. Mga pangyayaring pilit namin kinalilimutan, ngunit patuloy na bumabalik sa aming alaala, lalo na sa tuwing sasapit ang gabi. Ang kukwento ko ngayon ay hindi sa akin nangyari mismo, kundi ito yung mga karanasan na dinanas ng aking ina na itago na lamang natin sa pangalang Margarita at ng aking mga kapatid nung ako'y pinagbubuntis pa lamang niya. Ako ang panganay na anak ng aking ama, si Isidro. Ngunit si Nanay Margarita ay may unang na naging asawa bago sila nagsama ni Itay. Sa una niyang kinakasama, nagkaroon siya ng 3 anak. Sila Manuela, Inocencio, at Esperanza. Kahit lumaki akong bunso sa piling ng mga nakakatanda kong kapatid, madalas silang sabihin sa akin na kahit nasa sinapupunan pa lamang ako'y tila pinag-aagawan na ng mga nilalang na hindi sa mundong ito nagmula. Sabi nila, kaya marahil ako nakakaramdam ng mga bagay na hindi ko mapaliwanag ay dahil may bantay daw ako na hindi tao. Hindi ako naniniwala noon. Gusto ko lang kasi ng tahimik at normal na buhay. Ngunit habang tumatagal, tila unti-unting napapalitan ng pagdududa ang aking pagtanggi. May mga alaala kasi ako na hindi ko malaman kung bangungot ba o tunay na karanasan. Pero hindi pa itong punto ng kwento. Ang tunay na nasimula ay nangyari noong taong 1990 sa isang malayong baryo sa lalawigan ng San Jeronimo. Isang lugar na walang kuryente, walang kapitbahay, at ang tanging katabi ng aming bahay ay isang lumang sementeryo na nagsisiksikan ng mga nicho na parang pinagtagpi-tagping kabaong sa ibabaw ng buhol. Ang lupain yun ay pagmamayari ng pamilya ng aking itay, at dahil sa kagustuhan nila magsimula ng panibagong buhay, doon na lamang sila nagtayo ng bahay. Isang simpleng kubo lamang ito, yari sa kawayan, at bahagyang nakalutang mula sa lupa. Wala pang 6 na taon ang edad ng mga kapatid ko noon, at si Nanay Margarita ay 7 buwan buntis nga sa akin, dahil ang itay ko ay nagkatrabaho sa isang pagawaan sa kabayanan. Madalas, gabi na siya nakakauwi. Isang araw, ayon sa kwento ni Ate Manuela, pauwi sila noon ni Inay mula sa palengke. Madilim na sa paligid, kahit 5:00 pa lamang ng hapon. Ang daan pauwi ay kailangan tawirin ang masukal at maputik na kakahuyan. Tila ba dinisenyo upang takutin ng sinuman na hindi taga roon. Habang papalapit sila sa bahay, napansin nila ang isang napakalaking sanga ng puno sa gilid ng daan na tila ba gumagalaw ng kusa. Kumakampay ito sa hangin na wala naman nararamdaman. Walang ihip, walang aninong lumilipad. Ngunit ang galaw ng sanga ay tila ba hinahampas ng hindi nakikitang lakas. Nagmamadaling naglakad sila Inay at Ate Manuela pauwi. Dama ang pagkibot ng takot sa kanilang mga dibdib. Pagdating nila sa bahay, nagsimula na ang tunay na impyerno. Ayon sa kwento ng aking mga kapatid, 6:00 pa lamang daw ng gabi, ngunit parang 12:00 na ng hating gabi ang dilim sa kapaligiran. Wala kaming ilaw noon, kundi ang isang munting lampara na umaalog-alog ang liwanag. Bigla raw may malakas na paguga sa buong kubo. Dumalbog pa nga daw ang lampara mula sa lamesa at natumba ang lalagyan ng tubig. Tila may dambuhalang hayop na bumabangga sa mga gilid ng bahay. Si Inay, bagamat buntis, dali-daling kumuha ng asin at sinabuyan ng mga bintana at pintuan. Niyayakap niya sila ate at kuya sa loob ng kulambo habang umaambang may puwesang pilit na pumapasok. Maya-maya, may marahas na kalabog sa bubong. Sa liwanag ng lampara, nakita nila Ate Manuela ang mga kamay.
Hindi kamay ng tao, kundi parang sa unggoy. Mabalahibo, ngunit may mahabang kuko na tila matutulis na patalim. Pilit daw ditong sinisira ang bobong. Tinutuklap ang mga pawid. Nakita nila ang tila pangangalit ng isang nilalang na gutom at sabik na sabik. Ang bawat yapag sa bubong ay parang nagbabanta ng kanilang kamatayan. Nakakala nila wala ng pag-asa. Saka naman biglang dumating si Itay. Humahango siya. May hawak na kalawangin, ngunit napakatalim na itak. Umakyat siya kaagad sa bubong at sinaksak ang nilalang ng buong lakas. Isang malakas na alolo ang kanilang narinig. Kasunod ang mabilis sa paglayas ng anino patungo sa kagubatan. Nang gabing iyon, nagsiga si Itay sa paligid ng bahay gamit ang mga tuyong dahon ng saging at mga sanga ng kabagong. Araw-araw mula noon, inuulit niya yung pagsisiga, habang yung mga kapatid ko naman natutong hindi na lumabas ng bahay pagsapit ng dilim. Ngunit hindi pa raw natatapos ang bangungot. Pagkalipas ng 2 linggo, ako'y isinilang. Isang premature na baby. 7 buwan pa lamang ako sa sinapupunan ni Inay nang siya'y bigla na lamang nag-labor. Ayon sa matandang kumadrona, tila ba may puwersang pilit humihila sa akin mula sa loob ng kanyang sinapupunan. Agad silang lumipat sa bahay ng aming mga lolo sa Amain, sa baryo ng San Roque de la Cruz. Ngunit kahit nandun na kami, tila sinundan pa rin kami ng mga nilalang pang kadiliman. Ilang gabi matapos kaming lumipat, may narinig si Lolo Catalino, ang matandang ama ni Itay, na kaluskos sa bubungan. Bilang isang albularyo na matagal nang nagagamot sa baryo, agad siyang nagtadtad ng bawang at tinusok ito sa mga kawayan. Kinalat din ito sa paligid ng bahay. Pagbukas ng pinto kinabukasan, nakita nila mga bakas na mga paa. Hindi paa ng tao. Malalaki ito, may 3 matutulis na daliri at may halimuyak ng bulok na karni. Doon lamang tumigil ang panggugulo matapos akong mabinyagan at makatuntun ng 1 taong gulang. Bumalik na kami sa aming dating bahay. Ngunit hindi na kami kailanman naging pareho. At kahit ngayon, tuwing umuulan sa gabi at umuugong ang hangin, tila may narinig pa rin akong kaluskos sa bubungan. Hindi ko alam kung imahinasyon lamang ito o isang paalala ng isang nilalang na minsan gustong angkinin ang aking buhay. Ako si Salvador at ako ang batang pinag-agawan ng mga nilalang sa dilim bago pa man akong isinilang. 27 taon na ang lumipas mula nang una kong marinig ang salitang aswang sa aking murang edad. Bago pa man ako marunong magbila na maayos. Lumaki naman akong tahimik, maingat, at madalas ay nagkatago sa anino ng mga normal na bata. Sa mga mata ng iba, isa lamang akong payat, medyo maputlang binata, na tila laging may kinatatakutan, kahit napakaliwanag pa ng araw. Pero sa loob-loob ko, bitbit ko ang kwentos ng gabi na muntik akong kunin sa sinapupunan ng aking inang si Margarita. Bitbit ko ang ingi ng mangkok ko sa bubong, ang amoy ng abo sa paligid ng aming bahay, at ang malagim na sigaw ng nilalang na tinaganing kay Isidro. Matagal na akong naninirahan sa Maynila. Nagtatrabaho bilang isang graphic artist sa isang maliit na kumpanya. Akala ko tuluyan na akong nakalayo sa anino ng San Jeronimo. Pero minsan, hindi mo talaga mapipigilan ang tawag ng lupang kinagisnan. Lalo na kung may hinihintay pa pala ito mula sa iyo. Isang araw ng Oktubre, nakatanggap ako ng tawag mula kay Ate Esperanza. Ang Itay daw namin ay nawawala. Huli niya kita 3 araw nang nakararaan. Papunta ito sa lumang bahay namin para raw ayusin ang tumagilid na puso. Hindi na siya bumalik. Sabi ni Ate, nanginginig ang boses. Walang gustong tumulong maghanap. Dahil, alam mo
Hindi ko alam kung ano nagtulak sa akin, pero agad akong nag-impake at sumakay ng bus pauwi ng San Jeronimo. Sa daan pa lang, malamig ng aking pawis. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa pakiramdam ng tinig. May bulong sa likod ng aking tenga. Bumalik ka, Salvador. Hindi pa tapos ang pagsilang mo. Pagdating ko nga sa San Jeronimo, tila hindi nagbago ang baryo. Maputik, tahimik, at ang hangin ay amoy alimuong ng ulan at sunog na damo. Dumuretso ako sa bahay nila ate at doon ako sandalin nagpahinga. Ngunit hindi ako mapakali. Hanggang sa napagdesisyonan ko maglakad-lakad papunta sa lumang bahay namin, kung saan huling nakita si Itay. Gabi na noon, nagbitbit ako ng flashlight at kutsilyong ginawang itak. Habang nilalakad ko ang dating daan, napansin kong parang mas madilim kaysa sa dati. Walang mga kulisap, walang huni ng palaka, tahimik, nakakabihing katahimikan. Pagdating ko sa tapat ng dating bahay namin, gumuho ang loob ko. Ang kubo ay halos wala na. Ang bubong ay kalahati natanggal. Ang mga haligay na yupi. Sa gitna ng sirasirang sahig, may nakita akong bakas ng dugo. Patak-patak. Palis. Pahila. Sinundan ko ang mga bakas. Papunta ito sa sementeryong matagal nang nilimutan ng mga tao. Doon, sa likod ng isang lumang nicho, may nakita akong nakasuksok na papel na may lumang sulat kamay. Ang batay hindi pa ganap. Bibigyan ko ng nag-aantay. Na biglang may malamig na kamay na umawak sa aking batok. Tumalikod ako, pero walang tao. Pero sa di kalayuan, sa pagitan ng mga nicho, may aninong gumagalaw. Tumakbo ako. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, pero alam kong hindi ako pwedeng tumigil. Hanggang napadpad ako sa isang lumang punong akasya na may nakauukit na simbolo. Isang mata na may 3 kuko sa ibabaw. Doon ako tumigil. Doon ko naalala ang kwento ni Lolo Catalino nung ako'y 6 na taong gulang pa lamang. May tinatawag daw na tagapamagitan, isang nilalang na isinilang sa pagitan ng tao at dilim. Isang nilalang na hindi paganap, ngunit binabantayan na mula sa pagkasilang. Ako iyon. Hindi si Itay ang kanilang gusto, kung hindi ako. Bumalik ako sa bahay nila ate ng madaling araw. Basang-basa ng pawis, nanginginig. Hindi ko sinabi kung anong aking mga nakita. Kinabukasan, isang batang babae sa kabilang baryo ang bigla na lamang daw nawala. Tanging naiiwan ng mga patak ng dugo at isang luma at may amoy na patadyong na pambabae. Nagsimula muli ang panggugulo sa baryo. May mga alagang baboy na kinakatay at kinukuha lamang ang puso. Mga kabataang nilalagnat at nawawala na lamang bigla sa gitna ng gabi. Lahat sila may mga isang bagay na pare-pareho. Lahat ay pinanganak sa buwan ng Oktubre. Tulad ko. Nang gabi ngayon, habang nagkukulong ako sa silid ng bahay nila ate, may tumawag sa aking pangalan. Mula ito sa ilalim ng bahay. Salvador, ibigay mo ang sarili mo. Isa ka sa amin. Bumaba ako, bitbit ang isang itak. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi ako nakakaramdam ng takot. May apoy sa dibdib ko na tila galit na galit at gutom rin sa katotohanan. Pagbukas ko ng pintuan sa ilalim ng bahay, nakita ko ito. Isang babae, napakapayat, kulubot ang kanyang balat, mahabang buhok at maputi ang mga mata. May mga kalmot sa kanyang dibdib at tiyan. Sa likod niya, may mga nilalang, baluktot ang katawan, mabalahibo, at may mga kuko at buntot. Hindi sila tao, hindi sila hayop, pero pamilyar.
Ako ang nagbantay sa'yo, Salvador. Saad ng matandang babae. Ako ang umadlang sa kanila noon. Pero panahon na, ikaw ang tagapagmana ng pagitan. Tumigil ang mundo ko. Ako ang dahilan ng lahat ng pagkamatay. Ako ang dahilan ng paghahanap. At ngayon, alam ko na kung sino ako. Wala nang atrasan. Sinindihan ko ang gasolina sa paligid ng bahay. Nagliyab ang lahat. Isang hiyaw ng dahan-dahang nilalang ang sabay-sabay na umalingaw-ngaw. Sa gitna ng apoy, tumingin ako sa langit. Sa wakas, napalaya ko ng aking sarili. Hindi ko alam kung hanggang kailan. Pero ngayon, alam ko na ang katotohanan. Isang bagay lang ang sigurado. Ang dilim ay hindi mo matatakasan, lalo na kung ikaw mismo ang pinanggagalingan nito. Akala ko natapos ng lahat nung sinunog ko ang lumang bahay at sinunog ko ang mga nilalang sa paligid nito. Akala ko niligtas ko na ang baryo. Ngunit isang buwan pagkatapos ng gabing yun, muli akong ginambala ng isang panaginip. Hindi lang isang panaginip, kundi isang alaala. Nakita ko sarili kong nakatayo sa harap ng isang bukana ng kuweba. Napakadilim. Tila isang malalim na sugat sa mundo. Sa loob nito, naroon sila. Naghihintay. At sa gitna ng kuwebang yun ay isang bato. Bato na hugis puso. Tumitibok at nababalot ng itim na ugat na gumagapang palabas. Pagkigising ko, basa ang buong katawan ko ng puti at nasa ilalim ng kama ko ang isang bagay na hindi ko dapat matagpuan. Ang patadyong ng matandang babaeng aswang na lumitaw sa ilalim ng bahay noong nakaraang bahagi. Ngunit basang-basa ito at may nakasulat na bagong salita sa gilid gamit ang natuyong dugo. Bumalik ka. Buksan mo ang pintuan sa ilalim. 3 araw ang lumipas. Sa tulong ng matandang ermitanyo na si Amancio, isang dating albularyo na binansagang balyo ng mga taga-baryo, natiktuan ko ang lugar sa aking panaginip. Isang tagong kuweba sa paanan ng bundok ng Santa Teresita del Monte. Ayon kay Amancio, ito raw ang bibig ng liliw. Isang lugar na kinatatakutan pa noong pamampanahon ng Hasila. Isang altar na nilimot na Diyos ng mga nilalang sa dilim. Kung sino man ang sinilang sa pagitan ng liwanag at dilim, may karapatang pumasok. Sabi niya, habang pilit na nilalabanan ang panginginig ng kanyang kamay. Pero pakakatandaan mo, Salvador, kapag bumaba ka doon, baka hindi ka na makabalik. Wala na akong pagpipilian pa. Bumaba na nga ako, bitbit ang isang ilawang kasera, isang antigong krusipiyo, at itak na inalaya ng dasal ni Amancio. Habang bumababa ako sa makitid na lagusan, unti-unting nawawala ang ingay ng mundo. Ang hangin ay naging mabigat, masangsang, at tila humihinga. Humahapdi ang dibdib ko habang lumalalim ang nilalakaran kong hagdan bato. Bawat hakbang ay parang lumulubog sa dagat ng masama at malamig na alaala. Sa ikasandaang hakbang, bumukas ang lagusan sa isang napakalawak na silid sa ilalim ng lupa. Hindi lang ito kuweba, kundi parang isang sinuunang simbahan. May mga nakapalibot na altar ng buto. May mga batong may ukit ng nilalang na may 6 na mata, 4 na braso, at bunganga sa tiyan. Sa gitna ng silid, naroon ang batong tumitibok na nakita ko sa aking panaginip. Tumitibok hindi lamang ng dugo, kung hindi ng kasaysayan. At sa paligid nito, naroon ang mga nilalang, hindi aswang, mas matanda, mas matalim, mas tunay. May isa sa kanilang lumapit, matangkad, halos umabot sa kisame. Wala itong mga mata, pero para bang nakikita pa rin niya ako. Kumilos ito na tila gumagalaw sa tubig.
Tumunog ang boses nito sa isipan ko, hindi sa tenga. Salvador, anak ng kadiliman at liwanag. Ika'y sinilang para pumalis na kapag-ingat. Panahon na. Naramdaman ko ang init sa loob ng dibdib ko. Hindi apoy, kundi parang may buhay na pilit na gumagapang sa aking bituka, sa aking puso, at sa aking utak. Sinusubukan akong pasukin, hatakin, lamunin, pero hindi ako sumuko. Hinugot ko ang aking itak at isinaksak ko sa batong tumitibok. Ang napakalakas na sigaw sumabog sa buong kuweba. Sigaw ng libo-libong nilalang. Nanginig ang lupa, nahulog ang mga arta, at nakita ko sila bumagsak isa-isa. Natutunaw, nagiging abo. Pero may isa pang sumulpot mula sa batong nabiyak. Isang nilalang na tulad ko. Mukhang tao, pero may mga mata sa liit at aninong sumusunod kahit walang ilaw. Itong kaluluwa ko sa dilim. Lumalaban ito habang pinipilit kong lumabas. Sa bawat hakbang, hinahatak ako ng kabaliktarang kong sarili. Tinaga ko ito sa dibdib, sa liig, sa ulo. Umiiyak ito, ngunit hindi siya ako. Isa lamang siyang larawan ng kung ano ako kung sakaling pinili ko ang kadiliman. Sa wakas, nakalabas din ako. Nangangatok, duguan, pagod. Pumutok ang kuweba sa aking likuran. Hindi muli pang mabubuksan. Makalipas ng 3 linggo, wala nang nananaginip ng masama sa San Jeronimo. Wala nang nawawala. Wala nang ginugulo. Lalong huminahon ang baryo. At ako, nanatili ako sa tabi ng simbahan. Tahimik, naglilingkod bilang tahimik na tagapagbantay. May mga gabing narinig ko pa rin ang tibok ng batong iyon. Hindi ko alam kung ito'y alaala lamang o isang babala. Pero isang bagay lang ang tiyak. Ang ilalim ng lupa ay may buhay. At ang buhay na yun ay bahagi ko na. Ipagpapatuloy ang kwento ni Salvador sa mga susunod na araw. Inyo pong abangan ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig. You can see while she sleeps that her leg seems to be contorted in an unnatural way. This left many people to speculate, but definitely let me know. What do you think?